Hiniling ko na sana maging pwedeng babae na lang yung magbigay ay magpaanak. Tapos parang ginarayo pa ako pa sinabihan pa yun na sana nag-private ka na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo ba na dahil sa kakulangan sa kamalayan ng ating mga ospital, marami sa ating mga kapatid na Muslim ang nakararanas ng matinding distress at pagkakait ng naaangkop na pangangalaga? Gaano nga ba kahirap magpagamot kung hindi lubos na nauunawaan ang iyong mga pangangailangan? Alamin natin mula mismo sa mga kapatid nating Muslim. Bilang isang Muslim, naranasan mo na ba ang ospital at nahirapan kayong sundin ng inyong mga nakasanayang tradisyon o paniniwala roon? Kahirap po para sa amin na hindi ka pwedeng pumili na magpapayat sa'yo. Lalo na nagkataon na lalaki yung naka-duty sa oras na yun. Napakahirap ang maghanap ng space para pwede ka magsambayan ng malinis. Pag sa hospital, minsan ang kadalasang may space lang doon yung labasan ng sitare. Parang hindi pa natal yung loob mo eh. Tanggal ng kabila, hindi natal sa totoo lang. Magkikis ka na lang, tapos ibutos ka sa pamilya mo, nanghuli ka sa labas, nasigulat ka na makakain o halat ka na dahil. Para sa'yo, gaano ba kahalaga ang magdasal kahit pa ikaw ay may sakit o nasa loob ng ospital? Pinaka-importante isang pagdadasal. Kahit pa nasa hospital ka o may sakit ka, kung kaya mong magsala ng nakahiga, kailangan magsasala ko. Naghain ng bata si Senator Robin Padilla na nag-aatas sa mga ospital na igalang ang pangangailangan ng mga Muslim na pasyente, gaya ng halal na pagkain, oras ng sala, kasuotan, at maging burial rites. Anong naging reaksyon mo nang malaman mo ito? Alhamdulillah, magpasalamat ako kay Senator Robin Padilla. Bilang isang Muslim, masaya po ako doon. Maganda po yan at kapakipakinabang yan sa mga Muslim dito sa Pilipinas, lalo na po dito sa Luzon, na alam natin na mostly dito is Christian talaga. At sana maisakatuparan na magkaroon talaga yung bawat hospital ng prayer ng Muslim. Kasi kahit saan ka po pumunta dito sa hospital, ay meron naman talaga Muslim. May mga nagsasabi na ospital naman yan, ang mahalaga lang ay gumaling ka. Ano ang masasabi mo sa pananaw na ito? Alam naman natin po na totoong gumagamot ay ang God, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So doon po tayo unang-una. So hindi po natin pwedeng sabihin na hospital is hospital. Basta lang gumaling. Hindi po. Itanin natin sa ating puso na ang Allah ang gumagamot sa lahat. Naniniwala po tayo ito. Humingi tayo sa Allah, nagamutin niya tayo sa sakit natin sa pamamagitan po ng mga doktor na inilaan para doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So the best talaga ang Allah. Kung may isa kang mensahe para sa mga doktor, nurse at mga ospital sa bansa tungkol sa pag-aalaga sa mga Muslim, ano ang nais mong sabihin sa kanila? Isa na po ang inyong i-discriminate ang Muslim. Narinig na, ay, Muslim yung papasok. Tapos, yung dito talaga sabi, yung nakikilat pa yung pag-welcome nila. Sana po, pantay-pantay yung tingin. Malinaw na hindi pa sapat ang tugon ng ating sistema sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na Muslim sa loob ng ospital. Kaya isinusulong ni Senador Robin Padilla ang SPN 615 o ang Muslim Patient Rights in Healthcare Act para tiyaking ang bawat pasyenteng Muslim ay tinatrato ng may dignidad at paggalang na nararapat sa kanila. Kung naniniwala kayo na panahon na para dito, i-share ang video na to at tulungan nating ikalat ang mensaheng ito.